For today's episode, nagkagulatan. Ay, Diyos ko Lord! My God! To the rescue naman si Direk Gino. Otod, how are you? Dito. Mamili ka na dyan. Parang halos isang buwan yata na hindi ko na-drive yung camper van natin. Welcome, Otod! It's been a while. At ang muli namin pagkikita ng aking kaibigan mula Davao. The doubt of all times. Andito sa base camp. Yay! Long live mga daot! Long live mga daot! Yan ang mga nilalaman ng episode natin ngayon. Enjoy! Last episode ay nakasama natin ang ating kaibigan na si Direk Gino. At sa mga nagtatanong na kung direktor nga ba si Direk Gino? Yes, isa siyang direktor. At bago muna kami maghiwalay sa episode na to, meron kami natatanaw sa bundok na posibleng pwede naming pagcampingan soon. Silipin natin! Silipin natin! Gusto kong ipaalam sa inyo na marami kayong masusubayabayan sa aming dalawa ni Direk Gino na magkasama. Open kami for suggestions, kung ano yung mga gusto nyong isama natin sa biyahe natin, ay mag-comment lang kayo dyan. May sisilipin lang kami, mag-survey lang tayo. Ang tinatawag na may tawag dito sa ginagawa namin ocular. Nasa Nueva Vizcaya pa rin tayo. Sana tama itong inaakit natin. Subok lang naman, wala namang mawawala. Yung mga ganitong linyahan namin ang naglalagay sa amin madalas sa mga hindi ka nais-nais na mga pangyayari. Kaso naka-shorts ako. Pero kapag umaabot na kung kami na mismo ay hindi na namin masagot yung mga tanong namin sa isa't isa, Ay ito, tanongin natin. magtatanong na tayo niyan sa mga lokal. Kuya, pwede magtanong? Pwede po magtanong? Yung parang nakikita po namin doon sa lulubunan sa baba, yung parang may bundok na pwedeng pasyalan. Dito po yung daan nun? Tagalog po, pero taga Solano. Wala po, ano lang po, naghahanap lang po kami ng mga area ba na pwedeng pagcampingan namin soon. Pero pwede po diretso dyan, wala naman pong bawal. Dito po. Sige po, salamat. Titingin na lang namin. Opo, salamat. Iba pa rin ang nagagawa na magtanong-tanong sa mga lokal eh. Hindi ka talaga ililigaw ng mga lokal. At yung motto na hindi mawala-wala sa akin, na paano ko malalaman kung hindi ko naman susubukan. Ay, grabe itong pinasok natin. Ay, grabe ito. Ano, laban? Ha? Preparation ka na sa mga nalalapit natin biyahe. Tara, tara. Sa ngalan ng may mahanap lang tayo na mga pagkakampingan, gagawin natin to. Grabe ba? Ang challenge dito mamaya, yung pababa. Ay, Diyos ko Lord! My God! Ano na to? Laban? Testing the limits, laban! Tara! Naka-shorts pa ako, Diyos ko. Game. Dito tayo banda. Sa video, hindi masyadong matarik dahil nga sa camera natin yan. Pero kapag andun kayo sa personal, isang malalim na putikan na hindi dinadaanan masyado. So mukhang alam ko na kung ano mangyayari dito. Yun lang. Yung gulong ko sumakto sa isang malaking madulas na bato. Nakaapak ako ng bato. Kahit pobreno ako, umaatras yung motor. Ha? To the rescue naman si Direk Gino. Diyos ko, naka-shorts pa ako. Okay, game. Bakit ko ba pinasok to? Sige. Balik na tayo? Okay. Sige, patay ko yung makina. Primera. Unti-unti tayo atras. Dumudulas eh.
Ibaba na natin. Huh. At dito na agad natatapos ang misadventures namin dalawa ni Direk Gino. Patikim pa lang yan sa mga abangan nyo sa aming biyahe ni Boy first time. Bakit ba ginawa to? Base camp tayo. And welcome back to Solano, Nueva Vizcaya. Pagkatapos sa mga sunod-sunod na bagyo dito, ngayon lang ulit ako nauwi. Yeah, fresh from Cebu, let's go! Pero ito ang aming ibe-breakfast. Ano bang itsura ko talaga ngayon sa mga oras na to? Kasi ngayon, ang pakiramdam ko, maliban sa malabo ko sa paningin ko kasi wala akong salamin, yung pakiramdam ko na alam mo yun na ang tagal mo sa Bulacan, kung saan ka na nakarating, napakainit ng panahon, tapos pagdating ko dito sa Vizcaya, malamig, para akong lalagnatin. At saka, teka lang, pakita ko nga pala sa inyo kung ano nang kinalabasan nung kapaligiran ng base camp simula nung tinamaan dito ng signal number 5. Ito na yung labas ng base camp. Yung base camp natin safe, pero yung mga puno sa paligid namin ay talagang winasiwas at nagkanda bali-bali. Pero salamat sa Diyos talaga at hindi nasira ang ating base camp, dahil syempre matibay naman siya, pero mas hindi siya nasira kasi nga dahil sa mga sinakripisyo ng mga puno na to sa paligid namin, yung mga mangga namin dito sa harapan, doon sa harap, tsaka yung dito, at yung baha dito, nasira yung dika namin sa harapan, doon sa ilog. Yung baha mula sa ilog hanggang dito ay isipin nyo ha, umabot dito sa poso ang tubig. So isipin nyo gaano kalalim yung tubig dyan nung Pipito Typhoon. At syempre gusto ko magpasalamat muna kay Engineer Alan Pipito. Kapilido pa niya yung bagyo. Tahanan ni Boy P. Ayan o. So, may Alitaptat Camp. So, dito yung buong tropa para tumulong, para malinisan na dito kasi ayan, nabaha nga sila. Right after ng pagkasalanta nung Nueva Vizcaya ay nagbigay siya ng libreng serbisyo para sa mga Vizcayanos na mag-ikot-ikot, maglinis ng bakuran, magputol ng mga punong kahoy na nakahambalang sa mga kalsada at nag-repair ng mga bahay ng mga nawalan ng bubong. Linis na. Maraming salamat bro, ginawa niya yung libre. Hey, masarap ang breakfast natin ngayon. At dadating yung kaibigan mong Banyaga. Oo. Si Commander Daot on the way na dito. Bagay sa breakfast natin. Shoutout nga pala, Suzuki. Payagan ko po yan lagi. Basta may mga bit-bit. Bawat lugar na pupuntahan nyo, may bit-bit sa akin. Walang problema, katin nyo na si Boy P. Dumi naman ang motor mo. Putik eh. Adventure bike. Pag ang adventure bike malinis, ibig sabihin nun, hindi mo nagagamit sa tama yung motor. Oh. Ang adventure bike, dapat madumi. Otod, how are you? Ano dito? Mamili ka na dyan. Parang halos isang buwan yata na hindi ko nadadrive yung camper van natin. Nang dahil na rin to sa pabalik-balik ako ng Bulacan. Dahil nga sa mga events na nangyayari sa atin. It's been a while. Tagal ko hindi na-drive ang ating camper van. Punta tayo ng Isabela. Pag-uwi natin ng pagbaba natin, pabalik ng Laguna, Bulacan, naka-camper van tayo. Alam ko na namimiss nyo rin ang camper van natin. Pero pareho ko lang naman kasing mahal yung dalawang yan. Yung pagmumotor at yung pagka-camper van. Tsaka dito sa YouTube natin, sinusunod ko lang naman dito kung saan ako magiging masaya. Grabe yung lamig dito ngayon sa Nueva Vizcaya. Ay, teka lang, welcome Otod. It's been a while. Kung papipiliin lang kayo ha, kasi ako pareho ko kasing gusto gawin yung pag-motocamp at pag-van life eh. Pero kung kayo, para sa inyo, ano gusto nyo? Ano yung gusto nyo? Naka-camper van ako o naka-motor? Survey lang naman. Paano pag nanalo yung motor? Motor? Hindi motor. Pareho ko naman gustong gawin yun. Basta nagka-camping, all goods ako kahit saan. Gusto ko lang marinig ang kanilang mga
loobin. Sa loobin. Wow. Munti ko sabihin hinanain. Ngayong episode, samahan niyo muna ako sa mga personal kong kaganapan. Pupunta muna tayo ng Isabela. Mahigit 1 oras lang ang biyahe papunta doon. At kami manunood daw muna ng sine. Hindi ko na maalala kung kailan ako nanood ng sine. Hello, Labagay. Huling sine ko, Titanic. Ang lamig naman oh! Ito na yung panahon na ano eh. Hindi mo alam kung mag-aircon ka ba o magbubukas ka ng pintana dito sa Biskaya. Sabi ni Watod, wah, sa wakas, gumalaw din yung mga kalamnan ko. At sa kalagitnaan ng biyahe, ay nakasalubong namin si Commander D na tipong gulat na gulat kung bakit papunta kami ng Isabela. Parang gulat na gulat si Commander nung nakita tayo. Hindi siguro nagbabasa ng message yun. Kaya nga. Malamang nung pagkalagpas niya, kita ko sa mukha niya eh. Nagulat siya, ba't nandito kayo? Hindi yun nakakapag-check ng messenger. Pero malamang mababasa niya, magbabasa yun na nagbilin tayo, no? Yes, yes. At napaka-traffic talaga. Alam niyo ba na ang Solano hanggang sa Isabela ay 1 oras lang naman talaga dapat. Kung hindi lang talaga matraffic. Pero ngayon, Mahigit 1 oras na tayo eh. Wala pa naman oras 2 na. oras. 2 na ba? oo. Di ba? Alam ko, ang tawag dito sa lugar na to, Diadi. Dito nabibili yung mga punla ng mga tanim. Lahat. Kung anong klaseng mga tanim ba. Ayun o. Kumbaga, ibabaon mo na lang talaga sa lupa mo eh. Sa susunod, mag-L3 tayo. No? Pwede tayo. Mura lang yan eh. At least ano na, sure na natutubo. Ayun na. Isabela na tayo. Cordon Isabela. Pwede ba ako mag-shoutout? Shoutout. So shoutout ko lang yung tita ko sa US, yung mga pinsan ko. Kay Uncle Redner, kay Auntie Tessie, sa pinsan kong 2 lalaki, kay Joshua, kay Mark. Eh, taga dito ang tita ko, taga Isabela. Oh. Tita, kailan niyo po kami papupuntahin dyan? Hindi, joke. Baka naman oh. Hindi, umuwi sila dito, wala ka nun. Gusto ko nilang makita. Hindi nga eh. Gusto niyo pa ako makita? Baka naman. City of Santiago, let's go. Malling, let's go. Double check mo. Wow. Anong gagawin natin? Ay. Ano ba yung gagawin natin? Bibili ng mga bagay na hindi kailangan? Hindi, magsisine tayo. Let's go. Today, I'm a mall crawler. Mall. Didate kami. Yeah. Hello, friend, goodbye. Ano? Hello, love again. Hello, love again. Friend, goodbye. Ano sasasabi mo? Hello, love, goodbye. Hello, love again. Hello, love again. Malay ko ba naman? Hindi nga ako nanonood. Paulit-ulit na yan. Hindi nga ako nanonood ng Tagalog movie. Okay ka na dyan? Ito? Ay ba hindi? Ngayon ka lang papahuwi sa akin? Ito na papakain mo sa akin dito? Hindi hanap ako ng kakainin ko. Bawi-bawi din ah. Tumigil ka dyan. Manahimik ka dyan. Puro ka ganyan. Di bagay sa iyan. Ang ganda. Gusto ko niya sa base camp pa. Oh, sa base camp, sino gagawa? Ako, papag-iba mo natin yung base camp. May talayo lang yan. Okay na. Okay. Pay at the counter. Kinabukasan, maaga kami namalengke para bumili ng lulutuin namin na soup. Ang tawag dyan? Mushroom soup. Ako yung nag-i-English na dito. Lilinisan ko muna yung lens ko kasi sobrang lamig talaga dito. Dahil, Highlander. ang aking kaibigan, the doubt of all times, andito sa base camp. Yay! Long live mga daot! Long live mga daot! I have a clip here which says, Uplanders! Yeah. Uplanders! Uplanders! Okay, welcome back to Alitap-Tap Base Camp. You must have a big electricity bill from all the aircon. May aircon kami dito, free aircon. Free aircon for everybody. Malamig kasi dito no? eh. Nilamig ang taga UK. Ang lamig in taga UK sa Nueva Vizcaya. Deliberate longbows. Suzuki! Oras na para magmotor kasi tapos na yung ulan. Boy, ulan eh. Oh boy, ulan. Oh, diba? Except ever since I came here last time, I have also
bean boy ulan. So I'm bringing the malas back. Boy ulan. You can have boy ulan. Actually, I keep bringing ulan. It was like the hottest El Nino. My eyes were sweating when I came here. And then from here, everywhere I went, it started raining. It's really strange. Kami ay nag-edit nito at nag-uusap kami kung saan kami lalarga bukas. Pero habang nag-edit, si Prisha ay ito, nagluluto ng ipapatikim niya kay Commander na niluto dati niya doon sa sa Patok Benguet. Mushroom soup na wala lang, pinakuluan lang with Cabbage. lami, Kaayo. At syempre pinatikim na natin kay Commander itong mushroom soup na to. Hinanda talaga namin ito para sa kanya. It's so simple, but it's awesome. Diba? Oh! Lamig siya! Okay. Woo! Grabe ba? Ay. 235k, let's go. At bago kami bumiyahe kinabukasan, ipinasyal muna namin siya dito sa bayan ng Solano. Dito kasi kapag gabi, madalas nagpo-food trip talaga kami. Minsan nga hindi na kami nagluluto ng hapunan. Lumalabas na lang kami at dito kami namimili ng mga lutong pagkain. Masarap? Siyempre, papatikim din natin kay Commander D yung mga pagkain na hindi naman niya talaga kinakain. Ito, try mo to, dali. Try mo yan, dali. Sige. Patry natin sa kanya. 15 pesos only, sir. Chow fan sisig. Hindi na natin kailangan magluto sa bahay para makapag-apunan. Kasama naggala. Tapunan. Sino ba namang hindi ma-attract kapag dumaan sa kalye na ito? Maliban sa mga nag-uusukan na talagang nakakaengganyo talagang huminto dito, masasabi ko na the best talaga ang mga ihaw dito. At ang pinipilahan talaga dito ay ang inihaw na hito, pusit, at bangus. Bicolana. Ito kasing kaibigan natin ay kahit vlogger ito, mahihayin ito makipag-usap sa mga tao. Dahil na rin siguro sa language barrier. Pero tutulungan natin yan. Say da Garuda. Ay, salamat kabud. You have the skills now talking to people. Next episode, ang pagsasama ng dalawang rider na ilang beses nang inikot ang Pilipinas. Malamig at umuulan. Maputik at sira-sirang daan. Ang goal namin ay marating namin ang tuktok ng bayan ng Kasibu na merong taas na 900 meters above sea level.